Kagulat World. Hindi pa man nagsisimula ang main draw ng French Open, pero isang pangalan na agad ang pinag-uusapan sa buong Paris, Alexandra Ayala. Habang naglalakad siya sa training grounds, habang pumapasok sa practice courts, habang simpleng kumakaway lang sa fans, libo-libong tao agad ang sumusunod. Parang biglang may bagong superstar na dumating sa France. At hindi ito basta hype lang. Matapos ang explosive rise niya ngayong 2026 season mula Dubai hanggang Miami at clay season sa Europe, unti-unting naramdaman ng tennis world na may paparating na kakaiba. Isang batang Pilipina na hindi lang marunong lumaban, kundi marunong ding magdala ng emosyon ng buong bansa sa bawat rally. Kaya ngayon sa Roland Garros, bawat talo ni Alex may kamera. Bawat ensayo niya may audience. Bawat smile niya may sumisigaw ng pangalan niya. Ayon sa mga tournament coverage at international tennis reports, si Alex ngayon ang highest-ranked Filipina sa kasaysayan ng WTA at isa sa pinaka-pinapanood na young stars sa tournament. Pero ang mas nakagulat, hindi lang mga Pinoy ang tumitili. Mga French fans mismo, curious na curious kay Alex. Dahil sa panahon ngayon na puro power tennis at robotic style ang nakikita sa women's game, may kakaibang energy si Alex. May puso, may creativity, may fighting spirit. Kaya habang papalapit ang kanyang unang laban sa Roland Garros, mas lumalaki ang tanong, handa na ba ang France sa Alex Ayala fever? Sa totoo lang, bihira mangyari ito sa isang Asian player, lalo na sa isang Pilipina. Karaniwan, bago mo makuha ang attention ng European tennis crowd, kailangan mo munang manalo ng Grand Slam, maging world number 1, o magkaroon ng matagal na legacy sa sport. Pero kay Alex, parang nabali ang normal na proseso. Bakit? Dahil hindi lang tennis ang dala niya sa court. May dala siyang kwento. Isipin mo ito, isang batang galing Pilipinas, lumipad papuntang Spain para magsanay sa Rafael Nadal Academy, tinis ang pressure ng international competition, at ngayon ay isa na sa pinaka-pinag-usapang pangalan sa women's tennis. Para itong movie storyline na unti-unting nagiging realidad sa harap ng buong mundo. At ramdam yun ng France. Habang nasa Paris si Alex para sa preparation ng French Open, maraming videos at fan reactions ang lumabas online showing crowds waiting outside practice areas para lang makita siya. Hindi man siya top seed, pero ang energy ng audience parang per-star treatment na agad. At sa tennis world, malaking bagay yon. Lalo pang lumaki ang excitement matapos ang historic performances niya nitong 2026 season. Naalala ng tennis fans kung paano niya ginulat si Iga Swiatek sa Miami at kung paano siya naging isa sa pinakamalaking breakout names ng taon. Biglang nagbago ang tingin ng mundo, hindi na promising Filipina player, kundi possible future Grand Slam contender. Kaya bawat practice ni Alex sa clay courts ng Paris, pinapanood na parang actual match. Maraming fans ang curious kung paano niya gagalaw sa clay, paano niya harapin ang pressure, at kung kaya ba niyang gumawa ng mas malalalim na run ngayong taon. At dito lalong naging emotional para sa mga Pilipino. Dahil unang beses ito na parang may representative ang Pilipinas sa pinakamalaking stage ng tennis na tunay na kayang magdala ng pag-asa. Hindi lang participation, hindi lang attendance, kundi actual fear factor. Napapansin na rin kasi ng analysts na habang tumatagal, mas nagiging mature ang laro ni Alex. Hindi na lang siya umaasa sa bilis at angles. Mas composed na siya ngayon, mas marunong mag-control ng tempo, mas handa sa long rallies na sobrang importante sa clay courts ng Roland Garros. At kahit may ilang setbacks siya bago ang tournament, kabilang na ang early exit sa Strasbourg, marami pa ring naniniwalang magandang scene iyon para mas makapagpahinga at makapag-focus siya sa Grand Slam proper. Pero higit sa lahat, may isang bagay na hindi kayang sukatin ng rankings. Kapag dumarating si Alex sa venue, may energy na agad, may anticipation, may excitement, parang may paparating na special. At baka iyon ang pinaka-delikadong version ni Alex. Hindi yung underdog, kundi yung player na nagsisimula ng paniwalaan ng buong mundo. Ngayon, mas lalong umiinit ang atmosphere sa Paris dahil habang papalapit ang opening matches ng Roland Garros, mas dumarami rin ang mga taong gustong makita ng personal si Alex. At para sa maraming international fans, hindi lang ito tungkol sa tennis. Ito ay tungkol sa pagdating ng bagong mukha ng women's tennis. Sa mga nakaraang taon kasi, hinahanap ng sport ang susunod na global star na kayang mag-connect hindi lang sa hardcore tennis fans, kundi pati sa ordinaryong tao. At dito biglang naging special si Alex. Dahil bukod sa talent niya, may natural charisma siyang hindi kayang i-train. Kapag ngumiti siya sa crowd, sumisigaw ang audience. Kapag may impossible rally siyang nakuha sa practice,
nagwawala ang fans na parang actual tournament point na iyon. At higit sa lahat, dala niya ang energy ng isang bansang matagal nang naghihintay ng world-class tennis superstar. Kaya habang umiikot siya sa Roland Garros Complex, maraming Pilipino sa France ang halos araw-araw nang pumupunta para sumuporta. Pero ang mas nakagulat, hindi lang Pinoy ang nandun. Maraming Europeans mismo ang curious at gustong makita kung bakit sobrang ingay ng pangalan ni Alex ngayong season. At may dahilan naman talaga. Sa modern tennis kasi, bihira na ang player na kayang pagsabayin ng fighting spirit at emotional intensity. Maraming malalakas, maraming technically gifted, pero kakaunti yung may main character energy sa loob ng court. Si Alex, meron noon. Makikita mo sa body language niya. Kapag pressured ang point, hindi siya basta sumusuko. Kapag dehado sa rally, pilit siyang lumalaban. At yun mismo ang klase ng player na gustong-gusto panoorin ng crowd sa Roland Garros. Yung may drama, grit, at puso. Dagdag pa rito, lalong tumaas ang respeto sa kanya matapos siyang makapasok sa mas mataas na WTA rankings ngayong taon at maging isa sa pinaka-importanteng young names mula Asia. At habang tumataas ang spotlight kay Alex, tumataas din ang pressure. Dahil ngayon, hindi na siya simpleng dark horse. Isa na siyang tunay na threat. Posibleng hindi pa siya favorite para manalo ng tournament, pero isa siya sa mga player na ayaw makaharap ng kahit sinong top seed ng maaga. Dahil unpredictable siya, aggressive. At kapag uminit ang kumpiyansa niya, kaya niyang baguhin ang momentum ng buong match sa loob lang ng ilang puntos. Kaya maraming analysts ngayon ang nagsasabing malaking factor ang crowd support sa magiging performance niya sa Paris. Kapag naramdaman ni Alex ang energy ng audience, mas lalo siyang nagiging dangerous. Parang bawat sigaw ng fans, nadadagdagan ang tapang niya. At yun ang nakikita ta ngayon ng France. Hindi lang isang tennis player, kundi isang phenomenon na unti-unting lumalaki sa harap ng buong mundo. Habang gabi-gabi umiikot online ang videos ng fans na sumusunod kay Alex sa Paris, lalong lumalakas ang pakiramdam na may special na mangyayari sa Roland Garros ngayong taon. At kung magtuloy-tuloy ito, baka hindi lang France ang magulat. Baka buong tennis world mismo ang tuluyang mabaliw sa Alexandra Ayala era. Habang papalapit ang tunay na bakbakan sa Roland Garros, mas malinaw na ngayon na hindi na ordinaryong pangalan si Alex sa world tennis. Mula practice courts hanggang social media, dama ang sobrang excitement ng fans para sa batang Pilipinang, unti-unting sumasakop sa spotlight ng France. Pero higit sa rankings, highlights o crowd reactions, may mas malalim na dahilan kung bakit special ang pag-angat niya. Dahil sa bawat sigaw ng Alex, parang buong Pilipinas ang naririnig ng mundo. At kung magtuloy-tuloy ang momentum na ito, posibleng ang nagsisimula na tayo ngayon sa pinaka-importanteng chapter ng kasaysayan ng Philippine tennis.